Merry Christmas po sa bawat isa sa inyo. Apo. Pwede man daw na ihahabol din. Okay, so ngayong umaga ay alis muna tayo sa ating pinag-aaralan regarding the ministry of the Holy Spirit or the Holy Spirit per se. I would like to share with you the word peace, no? Okay, the peace in Hebrew is shalom, no? Sa Grego naman ay erene. Okay. So, ating na-encounter ang word na ito in relation with the Christmas according to Luke chapter 2 verse 14. Basahin ko po sa New King James Version at saka po sa New American Standard Updated Version. Ano po? So, una muna, Luke 2:14, ang sabi dito, glory to God in the highest, and on earth, peace, goodwill toward men. In Naso translation, a glory to God in the highest, and on earth, peace among men with whom He pleased. Lord, we thank you so much for your word at kami samahan mo na maunawaan namin ng mga bagay nito, a great, great things, O God. A great passage, Panginoon, that complete our being. Samahan mo kami sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. So, dito po kadalasan nating naririnig yung shalom, di ba? Pag kayo galing ng Saudi or mga tao na ano yon, shalom, o sabat shalom. Okay. So, ito po ang ating tatalakayin ngayon. Ano po ang ibig sabihin ng tinatawag na shalom or peace in English? Kasi ito yung bati noong mga anghel nung ipinanganak si Kristo, no? So, kaya yung mga shepherd na naroroon, gulat na gulat sila, what manner of salutation? Na meron ito yung glory to God, kumanta itong mga anghel na ito, glory to God in the highest, no? At ang deklarasyon niya, ano yun? Peace on earth, goodwill to men. Okay. So, kaya nangyari, naging curious ang mga shepherd na ito at sinabi sa kanila na may kita ninyo ang isang sanggol pinanganak doon sa sabsaban at sila ay pumunta roon at nakita nga nila ang sanggol doon sa manger. In reality, it is not the same scenario na nakita ng mga three kings. Ano po? Three magi, magkaiba po ang eksena kung ating ititrace ang biblical. Ang nakita kasi noong mga shepherd, yung talagang bagong panganak na sanggol. Kasi nung gabing yun in-announce sa kanila at the same din, nung gabing yun, pumunta sila doon sa Bethlehem kasi nasa Bethlehem naman na sila. Then nakita nila ang sanggol. Kaya lamang kung makita yung story ni King Herod, no? Si King Herod noong dumating yung wise men, so na sinabi nila na meron pinanganak na hari ng mga Hudyo, dahil si King Herod is a king in that particular area sa Jerusalem, so nagkaroon siya ng false pretension na kung saan, sige, pag nakita ninyo, sabihin nyo sa akin, upang sasambahin ako. But in reality, he is in the so-called jealousy kasi siya yung kinikilalang hari ng Hudyo doon o kaya King Herod ang tawag sa kanya. At kung makikita ninyo, meron time Espanyaan kasi noong inaasahan ni Herod, nung umalis na yung mga Magi, pumunta roon, noong inaasahan ni Herod na babalik yung mga Magi na yun para sabihin sa kanya, hindi na bumalik dahil binabalaan sila nung anghel na mag-iba sila ng daan, no, pa uwi. Kaya ang naging deklarasyon ngayon ni Herod ay patayin ang mga bata ng 2 years old to 1 years old. So, ibig sabihin, nung na-meet nung three magi or noong wise men, si Jesus wala na sa manger. Toddler na siya. Kasi mag-iisang taon nung magdadalawang taon na siya eh. No? So, noong sinabihan ng anghel si Joseph na you go to Egypt kasi that very moment, nag-declare si King Herod na patayin ang lahat ng sanggol. Edad 2 pababa. Kaya sinabihan ngayon nung anghel si Joseph na you go to Egypt. Kaya ano yun? Hindi nangyari. At yung tinatawag nating niños inosente. Ano?
Yun yung panahon na yon. So, ang gusto ko lang bigyan ng diin is that yung peace on earth, goodwill to men. Alam natin mga kapatid, let's talk about how the Old and the New Testament ginamit ang salitang peace, ano po, or shalom, no? Shalom. Peace is commonly used in the entire Bible from Old Testament and New Testament. We commonly heard, no, the word shalom, lalo na pagkagaling ng mga Middle East o Saudi yung mga ano na yan, ganun ang batian nila. Shalom, shalom. So sa kapanahonan ngayon, ang ibig sabihin ng shalom is hello, thank you, o goodbye. So yun ang ginagamit nila pag aalis sa halimbawa, shalom, o shalom. Pero meron siyang deep meaning when we look upon how the ancient Hebrew used the word shalom. Yun ang gusto kong ipaunawa sa inyo kasi yun ang kukunin natin paano ina-address ang isang tao o paano ginagamit ang word na yun para sa bawat isa sa atin. Okay. So, una muna, doon sa Mark chapter 4 verse 34, when the disciple and Jesus ay nagkaroon ng storm, di ba? At si Jesus ay natutulog, ginising siya ng mga disciples. Sabi niya ganoon, Panginoon, hindi ka ba na na tayo ay mamamatay, tayo lulubog dito? Then, ang sabi ng Panginoon, peace, be still. Ano ang lacking doon sa tinatawag na situations is the so-called the peace or tranquility or yung kalmadong panahon. At sumunod naman yung weather sa Panginoon at pumayapa. Okay. The same din, ginamit din sa Mark chapter 5 verse 34, ito yung merong sakit yung isang tao, the daughter, sabi niya dito, and he said to her, "Daughter, your faith has made you well." No? Yung iyong pananampalataya ang kumumpleto sa iyo, sa kagalingan mo. Kaya sabi niya, go in peace, go in shalom, and be healed of your affliction. Kaya may kita ninyo na kapag ginamit yung word na shalom, it talks about completion. It talks about fullness, kabuuan. Okay. Ganon din ang sinabi dito sa John chapter 14 verse 24. Sabi doon, peace I leave with you, my peace I give to you, or the shalom I give to you, not as the world gives. Do I give to you, let not your heart be troubled, neither let it be afraid. So, ang sabi ni Jesus dito, kung makikita ninyo sa passage, ang pagkakaiba ng shalom na binibigay ng Diyos sa kanila kesa doon sa tinatawag na peace na ibinibigay ng sanlibutan. Because walang tinatawag na kapayapaan talaga na makukuha sa sanlibutan na ito, kundi sa Panginoon lamang. Kaya sabi dito, the peace I give unto you. So, ibinibigay sa atin. Let the fullness of your being be upon you. Okay. Then in Isaiah 9, 6-7, ganito naman ang sinasabi, which is popular verse na mababasa natin. For unto us a child is born. And for unto us a son is given. No? Magkaiba po yun, ano? A child is born, it means in the flesh. The son is eternal relationship. Okay? Kaya tinatawag natin siya God in the flesh. Okay. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder. Alam niyo po sa totoo lang, there is no such perfect government. Kahit pa sabihin natin yung pinakabansa na wala mababa ang krimen or whatsoever, there is no such perfect government. There is always lacking. There is no wholeness of government. There is no wholeness of society. Parating may kulang. Okay. Kaya sabi niya dito, and the government will be upon his shoulder. Why is it that the government will be in the shoulder of the Savior of the Lord? Because there is something good. And his name will be called Wonderful, Miracle Workers. Meron tinatawag na kamanghamanghang bagay na
kaya niyang gawin. Okay. Do you think the world needs kamanghamanghang bagay? Definitely, yes. Lahat. No? Tingnan nyo na lang mga ospital. Kailangan nila ng tinatawag na wholeness of their being. Tingnan nyo na lang ang tinatawag nating, sabihin nating mental hospital, wholeness of their mental health. So wherever you go, sa family, kailangan ng wholeness of the family. Kabuuan, ika nga, how the Lord intends kung paano ang isang government, family, society is being built by the Lord. Yung kanyang desire. And that is the reason why kung bakit ang Diyos ay, gagawa siya ng isang city. That God is the builder. Naalala niyo sinabi doon ni Abraham, nung nanampalataya sa Panginoon, he is waiting for the city whose the builder is God. Because in that city, there is a shalom. There is a wholeness. Whatever kailangan ng tao, meron doon. Kaya sabi dito, wonderful counselor. Kailangan ba ng tao ng tinatawag na counseling? Definitely yes. Okay. Mighty God. Everlasting Father. Kailangan ba ng tao ng isang pag-ibig ng isang ama? Definitely yes. Okay. Then the Prince of Peace. Ito na, the Prince of Peace. Okay. And of course, and of increase of His government and peace. Government and peace. Ibig sabihin, the government that Jesus will be establishing is a government of completion. A government that every individual, every society ay sila ay fulfilled. Sila ay tinatawag na natutugunan ng lahat ng kanilang pangangailangan. Okay. Hindi nila kailangan ng PhilHealth, hindi nila kailangan ng senior citizens discount, hindi nila kailangan. So, everything is being answered and being sustained. The provisions of the Lord is plentiful in that particular kingdom. Okay. At sabi dito, and of the increase of His government and peace, the shalom, the completion of the government, there will be no end. Wow! What a city! What a government! What a society! Kaya nga mga kapatid, inaantay natin ang pagdating ng Panginoon. Kasi ang sabi sa Book of Revelations, wala nang kapighatian, wala nang sakit at karamdaman, wala nang pag-aalala, wala nang iyakan, wala nang tinatawag na hatred. Sabi doon, old things are passed away. And that is a perfect government na binibigay ng Panginoon. A shalom government sa kanyang mga anak. Because when we go back to our text in Luke chapter 2, verse 14, in the end of the statement, glory to God in the highest and on earth, peace among men with whom He pleased. Doon daw sa kanyang, kinasisiyahan. Then the very question is that how God will be pleased sa buhay mo. Isa lamang ang sagot, mga kapatid. When you acknowledge His only begotten Son sa buhay mo, doon nagagalak ang Diyos sa buhay mo. Because you acknowledges the so-called the entire and the awesome gift of God to every humanity. For God so loved the world. At kapag hindi mo in-acknowledge yun, mga kapatid, you are the most, sabihin natin, kawawang nilalang sa buong mundo. Kaya this is the so-called inaalala natin ang kapanganakan ng Panginoon, but ang nag-celebrate naman hindi yung Panginoon eh. Diba? Ang nag-celebrate tayo, that's okay, that's fine. Kasi ang gusto naman ng Lord ay masaya tayo sa buhay natin. Pero tingnan natin mamaya, why is it important na maglaan ka ng panahon para sa Diyos? Okay, pakikita natin mamaya. So, nasabi dito, upon the throne of David and over His kingdom, to order it and establish it with judgment and justice. Ang gobyerno ba kinakailangan ng justice?
and judgment? Yes. Kailangan. Kasi kinakailangan malinis ang tinatawag na gobyernong itatatag. Kasi pag hindi malinis, kawawa ang mamamayan. At yan ay nararanasan natin. Tama ba? See? Mga dilis ang nahuhuli. Yung mga balyena, wala. Di ba? The elephant in the room, hindi makita. So this is the government na meron tayo ngayon, kaya kinakailangan nating manalangin. That is our responsibility according to Romans chapter 13. Okay. So kaya sabi dito, from the time forward, even forevermore, the seal of the Lord of hosts will perform this. Gagawin ng Diyos yan. Hindi lang si Abraham ang nag-aantay sa city built by God, kundi ang bawat isa sa atin. If you read the book of Revelation, that city is so huge, no? Square. At ano yun, bababa mula sa langit. Sarap siguro ano doon, ano? Yung abangan na bumababa yung city, Jerusalem. Doon tayo maninirahan, doon tayo lalagay ng Panginoon. Na meron siyang tinatawag na 12 gates, no? Four major gates, no? At bawat gates is made of pearl na hindi tinabas. Pearl talaga. See? Tapos iba-ibang uri ng tinatawag na bato ang foundations of that city. Alam niyo yung kung nabasa ninyo sa TikTok yung ginagawa sa Saudi Arabia, yung city na square, kinuha marahil nila doon sa Book of Revelation. Kasi cubes yun eh. Cubes yung city na bababa mula sa langit. Pero sabi dito, the seal of the Lord of hosts will perform this. Now, let's go about the definition of the word shalom. Shalom, the root is shalom. Okay, galing siya sa word na shalom or sa Greek is erene. Erene in Greek. Ito yung papaano siya ginamit during the Old Testament in Exodus chapter 21, verse 35 to 36. Kasi para maunawaan natin ang kagamitan nito, napakahalaga na titingnan natin sa mga teksto kung papaano ginamit yung word. No? Sabi ko nga kanina, ang shalom sa kapanahonan ngayon is hello, no, thank you, goodbye. Pero tingnan natin how the word shalom is being used. Exodus chapter 21, 35 to 36, sabi dito, when one man, pakinggan ninyo, paano ginagamit ng word na shalom, ha? When one man's ox, ito yung ano ha, yung bull. Hindi ito yung ox na nagagala dyan kanina. Okay. When one man ox hurts another, no? Nakapanakit, no? Ng iba, so that it dies, no? Namatay. Then they shall sell the live ox and divide the price of it. No? Yan. And the dead beast also they shall divide. Ano yun? Babayaran mo yung ox na yun. Ang bawa na patay o nakapatay. Ano man, kung sino man napatay niya, babayaran mo. Or if it is known that ox has been accustomed to gore in the past, ibig sabihin, sinabihan ka na, ikaw na may-ari, sinabihan ka na yung bakang lalaki o yung bull mo ay nakakapanira or delikadong tinatawag na makapanalanta. Sinabihan ka na, no? Ito daw ang gagawin. And its owner has not kept it in, no? He shall pay ox for ox. Babayaran niya yung nasira noong ox na yon, no? Kung napatay niya yung ox na yun, babayaran niya. And the dead beast shall be his. Even yung patay na ox, hindi siya yun, ibibigay yan doon sa taong nasalanta. Okay. So in this passage, the word shalom is used to express the idea of, so this is the word shalom na ginagamit sa shalom, replacing or restoring. I-restore mo, no? Kapag ikaw halimbawa ay kung mababasa ninyo ang
ang panuntunan sa Biblia, kapag nagnakaw ka, babayaran mo, ibabalik mo yung ninakaw, plus the so-called, yung tinatawag na additional compensation. No? So that the person, makakapanumbalik siya doon sa kanyang ginagawa. For example, yung ox niya ay ginagamit niya sa pag-aararo, napatay ng ox ng kapitbahay mo, babayaran mo yun para hindi napipigil yung kanyang hanap buhay. So, ibig sabihin, it is a replacing and restoring. Yun ang tinatawag na shalom, no, na ginamit dito, na kung saan galing a word na shalom. Okay. Then, meron pa, makikita natin. So, shalom, it means replacing or restoring or making it complete. Wholeness ang kanyang sinasabi. Okay. Now, let's talk about three things, no? Para makita natin how the so-called the word shalom and why the Lord comes dito sa mundong ito upang makita natin ang mga bagay-bagay. Kaya siya lang talaga, no? Kaya tawag siyang Messiah. Ibig sabihin, siya yung pwedeng magpanumbalik ng lahat ng bagay in tinatawag na original state of o yung God intended tinatawag na earth na ginawa niya. Una, number one, incompleteness of entire nature. No? So, tingnan natin sa Romans chapter 8, verse 19 to 22. Ang sabi dito, for the earnest expectations of creation eagerly waits for the revealing of the sons of God. Ang buong tinatawag daw, na creation, whether yan ay tinatawag na non-living things or living things, animal kingdom, plants kingdom, o protist kingdom, okay, nag-aantay sila sa revelation ng sons of God. Inaantay nila tayo, no? Na kung saan ma-reveal kung sino talaga tayo. Makikita nyo yan sa, sa 1 Corinthians chapter 15, verse 50 to 55. Inaantayan. So even the nature is groaning na makita niya ano ba yung mystery na yun na iniligay ng Diyos. Okay. Verse 20. For the creation was subjected to futility, not willingly, but because of Him who subject it in hope. So, nakita natin mga kapatid na ang buong sanlibutan na ito, ang mundong ito, ay nagkaroon ng tinatawag na kasiraan starting in the Garden of Eden. Sino yung responsible? People na naroroon? Si Adam and Eve. Dapat si Adam and Eve, they are living in shalom. How God intended them to be. Kaya lamang, nung nagkasala, sabi nga ay umalis yung tinatawag na Spirit ng Panginoon. So therefore, the state of human being ay wala siyang shalom. Wala siyang wholeness. Because the only thing that makes a person whole is the so-called God Himself. Kaya sinabi ng Biblia, ang lahat ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. See? So wala. At sabi dito, verse 21, because of the creation itself also will be delivered from the bondage of corruption into a glorious liberty of the children of God. So doon lang magkakaroon ng shalom, ng wholeness, ng restoration, ang buong sanlibutan. Ano daw yun? Pag naandyan na yung tinatawag na kapahayagan ng mga anak ng Diyos. Oh, akala natin tayo lang yan, no? May epekto pala yun sa ating environment. See? Oh, what a glorious God. Verse 22, for we know that the whole creation groans and labors with birth pangs together until now. Sabi dito, no, hindi lang natin nakita, but the entire creation is groaning. Umiiyak sila. No? Sila ay nananangis
na mabalik sila doon sa original na intention ng Diyos kung bakit sila inilagay. Yung mga isda umiiyak, bakit ang dami ng mercury sa ocean? Bakit yung mga isda ay ano yun? Bakit marami ng mga tinatawag na microplastic? Bakit yung mga puno na nag-aawitan ngayon and the trees of the fields clap their hands, hindi na makaklap kasi pinagpuputol na sila. The nature is groaning. Mga kapatid, nananangis sila. So, ibig sabihin, a person who can restore everything, kailangan ng mundong ito. Kaya yung greetings dito, ang sabi dito sa ating text is that, a glory to God, sabi ng mga anghel, glory to God in the highest and on earth, peace. So, ibig sabihin, yung pagdating ni Kristo, the earth ay magkakaroon na ng completion, magkakaroon na ng restoration because of the Son of God na narito. No? At gagawin niya ng Diyos to whom He please. How the Lord will be pleased? Kilalanin mo yung anak ng Diyos na si Hesus Kristo na namatay para sa iyo. So that is the incompleteness of the entire nature. They are groaning and waiting for the revelations of the children of God. Na kung saan, doon din tayo magiging buo. Paano kaya yun sa heaven, Yung gusto mo nang umiyak, gusto mo malungkot na malungkot, hindi mo na magagawa kasi lumipas na daw eh. Di ba? Yung mga taong, alam yung mga taong mahilig mag-imo-imo, di ba? Ay, awan ko, baka doon ko ilalagay ni Lord sa doon sa beranda. Pero sabi doon, all things are passed away. I don't know how. Pero the Lord knows how. Alam ni Lord kung paano yon. Alam ni Lord the pain, the groaning inside us. Pero i-address ni Lord yan when the time comes. Because He is the Prince of Peace. Amen? Yung mga asawa nag-aaway. Pagdating doon, pag nag-away kayo, naku, palalabasin kayo ni Lord. Bumaba nga kayong dalawa. Ha? Kayo pambasag kayo ng mga wholeness dito sa kaharian ko eh. Pag magbati na kayo, balik. Di ba? Alam nyo pag pinag-aaralan ko yung even the plan of God sa talagang it's a mind-blowing. Mind-blowing. Hindi natin alam kung gaano kalalim ang pag-ibig ng Diyos bawat isa sa atin. Kaya yung kanta natin, sabi doon, yung million of angels could not express my gratitude. Because He is so good. He is so awesome. You will be melted, mga kapatid, when the understanding na dadali ng Holy Spirit sa buhay mo, sa pagkaunawa mo kung sino si Kristo, I tell you, matutunaw pati kaluluwa mo. He is so good. He is so awesome. Let's continue. Number 2, incompleteness of government. Umiiyak tayo ngayon. And I believe na hindi lamang tayo. There's a lot of nations crying about the incompleteness of the so-called government. See? Ito nga yung isang issue eh. May bahay ka na. Tapos pinabayaran mo pa yung bahay mo. Basis ko, titanong mo nga naman, oo nga naman, may doon. Kaya ka nga nagsumikap na bumili ng bahay mo para maging iyo. Bakit babayaran mo pa yung tinatawag na state tax? At ang milyar, mga kapatid, pag hindi mo nabayaran, yun yung potential that your property will be turned over to the government. Samantalang binili mo na yun. That is unrighteous dealing. See? Para kang ginigisa sa sarili mong mantika. Yun ang pinagsumikapan mo na, binili mo na nga yun eh. Na kapag hindi ka pa nakapagbayad, definitely, mapapapunta sa gobyerno yung properties. Yun isang bagay. So that is the so-called
sabihin nating, anong tawag doon? Yung rough edges, no, ng gobyerno, no? Pero tingnan natin dito. In Matthew chapter 24, verse 6 to 8, ay ganito sinasabi, "And you will hear of wars and rumors of wars, see that you are not troubled." Ibig sabihin, you are not troubled. Let the fullness and the shalom of God be upon your heart. Yun ang sinasabi dito. Let not your heart be troubled. Even our surroundings ay nangyayari ang mga bagay na ito, pero ang sinasabi ng Biblia, huwag kang magulmihanan, huwag kang mataranta, huwag kang maguluhan, huwag kang matakot. Sabi, see that you are not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. No? For nation will rise against nation and kingdom against kingdom. Sa totoo lang mga kapatid, bakit ngayon ang, if I'm not mistaken, ang Vietnam and Thailand, sila ba yung nag-aaway ngayon? Nag-aano sila ngayon? Thailand and Vietnam yata. Nag-aano sila ngayon? Nagkakaroon ng friction. See? Ang dami na. Yung China and Taiwan, matagal naman na yon. See? So, sabi na, for nation will rise against nation and kingdom against kingdom, and there will be famines because the result of war is famine. Hindi ba kapag agriculture ang mga tao kapag may gera? Okay. Pestilence. Ayan. Mga peste, maraming mamatay, and earthquakes in various places. Kita nyo naman ang mga earthquakes ngayon. All these are the beginnings of sorrow. Ito yung kadalamhatian ng mga bansa. Pero isa sinasabi dito sa verse 6, sabi doon, see that you are not troubled. Kung babalikan natin yung sinabi natin, dito sa itaas, ang sabi dito ng Panginoon, my peace I give unto you. That the peace, no? Hindi pwedeng ibigay ng mundong ito, kundi nagmumula sa Diyos. Kaya minsan, pag nakakarinig ka talaga ng tinatawag na gera, yes, it's okay to pray. Pero minsan pag alam mo ng Biblia talagang mangyayari yung mga bagay na yan Ang pag-pray mo yung mga tao na sila ay tinatawag na makaligtas sa anuman. Because even Jesus, sinabi niya, in the world you have only tribulations. Kapighatian lang ang mundo ito. Sa totoo lang, no? Kung pwede rin dumating ang Panginoon, dumating na. Magkaalaman na. See? Because human being and human soul is nagkra-cry out na. Si isang matuwid, si isang gobyernong tapat, si isang gobyernong tutugon sa mga pangangailangan ng kanyang mga mamamayan. Kahit pa best government, there's always a lacking because shalom comes only from God. Sabi nila maganda daw sa tinatawag na Switzerland kasi doon zero crime or zero yata basta dyan sa may Europe na yan. So, marami. Ngayon nagkakaproblema ang New Zealand because of the so-called yung mga indigenous people. They are fighting against the so-called the government at maraming umaalis. Ewan ko lang kung pati yung mga baka ko umaalis din. Kasi doon mas marami ang doon Mas marami ang population ng ng mga baka. Kaya kasi mga natin, mga karne natin, tatlo yung pinanggagalingan Una muna yung US. US yung mga tenderloin, sirloin na yan. T-bone, ribeye. Pangalawa, Australia. Pangatlo, New Zealand. So sila yung mga supplier ng ating mga meat, no? Okay. Pero ano pa man, hindi pa rin exempted ang any government to the evil mind of the people because ang sabi ng Biblia that the heart of the people is evil continually.
Wala mang widespread. Pero there is always itinatawag na nangyayaring hindi tama. And there is no such perfect government. Only when Jesus comes and He put His government, that is a perfect government. Alam niyo doon sa gobyerno ng Panginoon, may mga suwail pa rin doon. Kaya lamang, they will receive proper justice and judgment. Walang makakatakas. Yun lang ang pagkakaiba. Okay. Unlike sa atin na napipiringan ang batas o katarungan. Number 3. Okay. Incompleteness of human soul. Ito yung isa sa pinaka dapat ninyong malaman, mga kapatid, that you are incomplete. No, maraming kulang sa iyo. Pero ang sabi dito at pangako dito, peace among men with whom He is pleased. Ano ba yung wala sa tinatawag na human soul? Mark chapter 8, verses 36 to 38. Ganito ang sinasabi dito. For what will it profit a man if he gain the whole world and loses his own soul? Ano daw ang kapakinabangan mo kahit nasa sayo na lahat ng mga high-end, lahat ng pera nasa sayo na, lahat ng lupa sa mundong ito ay napatiluhan mo na. Even yung mundo, pinagawan mo ng titulo. Ang sabi dito, what is the profit? Ano daw ang kapakinabangan ng tao kung makamtan man niya ang lahat ng bagay? So therefore, in this passage, there is no such shalom that you can find in this world. There is no wholeness. And nothing can replace your soul. Walang pwedeng ipalit sa iyong buhay at sa iyong kaluluwa. Though makikita natin dyan, maraming mga hired killer, maraming binabayaran, Pero in the eyes of God, nothing or no price the soul of a person before God. Nag-aral yung tao. Bugas siya. Naalala ko tuloy yung former senator. Kasi makikita mo rin talaga na yung sa kanyang paniniwala dahil siya matalino, sabi niya na doon, hindi daw niya maunawaan how can God will change his mind. See? Kasi mababasa mo sa Biblia, nagbabago ang isip ng Diyos. In reality, God sees everything. Alam ng Diyos. Alam ng Diyos, He is not replying sa tinatawag na kanyang decision, kundi ang nakita ay yung decision mong magbabago ka. At kung makikita ninyo, God is always leading the people to a blessed life. Ano yung nagbago ang isip ng Panginoon? The time of King Hezekiah, mamamatay na siya. Diba? He summoned the Lord. Lord, bigyan mo pa ako ng tinatawag na mahabang buhay. Yun ba yung tinatawag na pagbabagong isip? No. Kita niya yun. Yun ang mangyayari. At yung tugon ni King Hezekiah ay tumutugon doon sa sitwasyon na kanyang ginagawa upang mapulpil ang kanyang naisin. See? Kaya binigyan siya ni Lord ng another 15 years. Bakit in the time of Joshua, tumigil ang tinatawag na pag-ikot ng mundo? See? Kasi yung battle is maghapon yon. Gagabihin na sila. Pero yon? Nag-stand still yung araw. Para saan? Para doon sa tinatawag na battle na yon. See? So sabi dito, ano ang pwede mong ipalit sa buhay ng isang tao? Wala. Because ang buhay ng isang tao is so precious before God. For what will it profit a man? Ito lang kasi ang tao kasi. Yung tao ang tumitingin na itong mga bagay na ito ang magkukumplete ng kanyang buhay. Education,
properties or business or ano paman. But in reality, there is always a lacking because nothing can satisfy your soul. Only God can satisfy our souls. Kaya makita niyo ang mga tao, inaaliw na lang yung kanyang sarili. At ito isa sa masaklap, hindi niya alam kung ano ang kailangan niya. And that is the reason why the people of God is being inspired by the Lord, inihikayat the Lord, go and preach the gospel so that the shalom will come to their lives. Para makumpleto sila. Pag nakakita ka ng taong hindi nakakilala kay Jesus, ang isa sa mga bagay na makikita mo, he is or she is incomplete. Kasi si Jesus lang ang pwedeng magkaroon ng tinatawag na completions of life. Kasi sabi niya sa 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is now a new creation. What is the new creation? This man is no longer incomplete. He is complete in Christ. Sabi dito sa verse 37, or what will a man give in exchange to his soul? Ano daw pwedeng tinatawag na kapalit ng iyong buhay? Maraming mga tao na talagang nasisilaw ng mga bagay sa mundong ito. Parati ko nga sinasabi sa inyo, minsan very nakakainis. Yung mga red carpet na yan, sa mga Hollywood na yan. Magpapagawa ng gown na pagkahaba-haba. Na pag maglalakad siya, dami mag-a-assist. Hindi normal. Nagtsatsaga maglakad ng ganun. Ano yun? Popularity ang hinahabol. Di ba? Buti na lamang si Bitoy. Hindi bumili ng sasakyan, kundi payong ang binili niya. Libre yung sasakyan. Di ba? Maraming mga tao, mga kapatid, na until now, sila ay lunod sa mga bagay sa salibutan na ito. Nakita niyo sinabi ng Panginoon doon sa Matthew 6:33? Seek ye first the kingdom of God. Because seeking the principles of God make your life a shalom one. Andun ang completion. The reason why meron tinatawag na Shabbat Shalom, pag binati ka ng Shabbat Shalom, ang ibig sabihin ng Shabbat, it means stop. Tigil. Yun ang ibig sabihin nun, literal. Pag sabi mo Shabbat, stop. At ano yun? And be connected to God. Kaya Shabbat Shalom. Kasi the world make us dry. Busy tayo sa mga business natin. Hindi natin alam na nadi-disconnect na tayo sa Panginoon. Kaya tayo ay nagkakaroon mga batbat ng problema sa ating bubuhay, no? At minsan tayo ay in torment kasi hindi natin nalalaman because of marami tayong ginagawa. Kaya kinakailangan on the seventh day, ano sabi doon? Stop and be connected. That is the importance. Kung bakit tayo ay nagkakaroon ng pananambahan for you to be reconnected to God kasi kinonsume na ng 6 na araw sa ating trabaho, sa ating business, pag-alaga natin sa mga kapatid natin, sa asawa natin, sa mga anak natin. Sometimes, hindi natin alam na tayo ay ano yun, medyo nahihiwalay. Kaya sabi ng Panginoon, balik ka. Kaya Shabbat Shalom, ibig sabihin, be connected and be made whole again. Kaya may kita yung mga taong panay ang tinatawag na overtime because of the so-called money. Tanungin nyo sila kung masaya sila. Sasabihin nila, pagod na sila. Pagod na sila. Definitely. Kasi disconnected, hindi niya nakikita ano yung mahalaga sa buhay niya. Alam niyo ba when you are connected again to God Himself,
No? You can do your business properly. You can manage your family properly. Everything will be put in order. Kaya sabi sa Hebrew 10:25, huwag niyong kalilimutan ang araw ng pagtitipon. Okay. Yun ang sinasabi ng Biblia. Kasi marami tayong naalala sa buhay. Kung ikaw estudyante, hindi mo alam na doon away ka na kasi ito na, meron na naman project, may ganito naman, may examination, whatsoever. You have your own pressures. Pero pagdating na tinatawag na pananambahan, be there and be reconnected to God para magawa mo ang mga bagay-bagay ng nasa sa ayos. Shabbat Shalom. Stop. Be reconnected with God. Yun naman ang gusto ng Panginoon. Alam niyo si Lord, wala naman tayo pwedeng idagdag pa sa pagiging Diyos ng Diyos eh. Kaya natin ginagawa nito, ano yun, for us to be renewed, for us to be strengthened, for us to be resupplied ng anumang mga bagay para pagharap natin sa ating mundong ginagalawan. Sabihin mo sa katabi mo, matino ang pag-iisip mo. Ganun yun. See? Sino na dito nakaranas ng turete na sa problema? Yeah. Di ba kinakanta yung turete? Turete. Di ba? Yung ba turete yung tao nakakapag-isip ng maayos? Because he or she is consumed. Pero, Shabbat Shalom. Hindi naman tayo magiging messianic dito. Pinauunawa ko lang sa inyo that the word, nung pagdating ni Kristo dito, He is the ultimate answer for the humanity. Kaya ang sabi ng Biblia, Christ is the answer because only Christ can make you whole. Palakpakan natin ng Panginoon. Kaya sabi niya dito, John 14:27, in conclusion, ang sabi niya dito, peace I live with you. Okay. Kabuuan, yung dating kakulangan mo, binuo ko na, binibigay ko sa iyo. My peace I give to you, not as the world gives do, I give to you. Let not your heart be troubled. Ano daw magiging byproduct of the so-called the peace given by Jesus? Your heart is not troubled. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Okay. Kita nyo? Huwag tayong matatakot. Huwag tayong matataranta. Because your wholeness is in the hands of God. At sabi dito, to whom He please. Okay. How are you going to please God? Continue believing the Lord Jesus Christ. Demonstrate your belief by living out. Ipamuhay mo yan. Jesus says, if you love me, keep my commandment. That make your entire being whole. No? Revive. At ano yun? Wala kang kakulangan pag si Kristo ang nasa buhay mo. Let us pray. Lord, we thank you so much for the God. Thank you, O Lord, para pinaunawa mo sa amin, O Lord, that we need to stop everything, O God, and be reconnected unto you, O Lord. Thank you for the shalom that you have given us, O Lord. The peace, the completeness of our being can be found only in you and to you alone, O God. Lord, itinataas ko bawat isang narito, O Lord, na tunay na kami, O Lord, ay mananangan sa iyong mga salita na ikaw ang aming kabuuan ng aming pagkatao. Whatever we have business, family, or job, O Lord, wherever we go, Lord, ang titingnan namin, O Lord, ay nasa sa iyo ang aming pong kabuuan ng aming